kamusta na po kayo? Purihin ng Panginoon ngayon pong Friday morning. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating matutunghayan. Buhat po sa ating pinakamamahal na iglesia, ang Crossroad United Methodist Church. Ang ibabahagi ko po sa umagang ito ay makikita natin sa ikalawang Timoteo chapter 4 verse 2. Ganito ang sinasabi, ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyon, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. So very timely po ang ating morning devotion sa umagang ito ng Friday because ang January ay sineselebrate natin bilang Bible Month. At ang ating title ng ating morning devotion sa umagang ito ay Preaching Ministry. So dito ay inaatasan tayo ng Panginoon na ipahayag ang salita ng Diyos sa mga tao upang sila man ay makakilala at makarinig ng salita ng Panginoon. So ano po yung iniiwan sa atin sa umagang ito ng ating morning devotion? Una, ipangaral ang mabuting balita na papanahon man o hindi. The preaching of the gospel knows no time. It must be preached all the time. Paano makikinig kung walang mangangaral? At paano may mangangaral kung walang tinawag? Ang salitang urgent ay ginagamit kapag may kailangan matapos may sagawa batay sa itinakdang panahon. Ang mga taong tumutugon sa ganitong pangangailangan ay nagtataglay ng sense of urgency. Kaya mga kapatid, nawa ay makibahagi tayo sa papahayag ng salita ng Panginoon sapagkat ito ay tunay nga na napapanahon at kailangan sapagkat nalalapit na ang pagparito ng ating Panginoon. Nakikita natin, nasasaksihan natin sa iba't ibang pangyayari sa buong mundo. Kaya dapat din tayong magpakasipag, magmadali, at makibahagi sa dakilang atas na ito na ipinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Pangalawa, magkaroon ng sense of inner strength na magturo sa mga nanghihina. Ano po ang kahulugan nito mga kapatid? May pagkakataon ng tao ay dumarating hindi lamang sa pisikal na panghihina, kundi maging sa panghihinang emosyonal, espiritual. Kaya kinakailangan tayong maging instrumento ng kalakasan ng mga nanghihina, nawawalan ng pag-asa. Dumarating din ang panghihina sa spiritual dahil sa humaling sa mga bagay na makasanglibutan. Dahil maraming tao ang nasa ganitong kalagayan ng buhay, may panawagan si Apostol Pablo sa bawat isa sa atin. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. So tunay nga na ini-invite tayo na maging instrumento ng kalakasan ng mga taong nanghihina, nawawalan ng pag-asa, nanglulupaypay dahil sa iba't ibang pangyayari sa kanilang buhay. At ito ay sa pamamagitan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos na siyang nagbibigay ng kalakasan, motibasyon at ng bagay upang sila ay makapagpatuloy sa kanilang journey at ma-overcome nila ang mga bagay na dumarating sa kanilang mga buhay. Kaya nga sa umagang ito ng ating morning devotion, ini-invite tayo na patuloy na ipahayag ang salita ng Panginoon, napapanahon man hindi, sapagkat ito ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin bilang kanyang mga lingkod, bilang kanyang mga anak, ang patuloy na ipahayag ang salita ng Panginoon at makibahagi upang ang Diyos ay patuloy
na malugod, magalak sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon. Amen. Tayo'y manalangin. Pinupuri ka namin at pinsasalamatan sa umagang ito ng Friday, isa na namang edisyon ng morning devotion ng aming napakinggan about the preaching ministry. At ang pinakamagandang preaching na pinapahayag namin ay walang iba kundi ang aming buhay bilang mga binago at bilang iyong mga anak, na kung saan kami yung tinitingnan, kami yung binabasa ng mga tao. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na maging instrumento ng pagbabago, instrumento ng kalakasan. Nawa maging magandang halimbawa at magandang mensahe ang aming mga buhay, lalo tigit doon sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo. Salamat po sa buhay ng iyong mga anak na nanonood, nakikinig sa umagang ito ng Friday. Ano man po ang panalangin ng kanilang mga puso, ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa bawat isa sa kanila, at patuloy na maramdaman ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat po dahil ngayong buwan ng January, sineselebrate namin ang Bible Month, na kung saan nagpapaalala sa bawat isa sa amin na ang salita mo ay ang pagkain ng aming espiritual na pangatawan. Kaya gamitin namin ito hindi lamang para sa aming sarili, kundi ibahagi sa iba, lalo tigit sa mga tao na nanghihina, nawawalan ng pag-asa at nanglulupaypay. Tulungan niyo rin po ang aming celebration ng Bible Month dito sa Crossroad United Methodist Church tomorrow po sa aming I Proclaim. Tulungan niyo po kami na maipahayag ang iyong mga salita sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan sa harapan ng aming iglesia. Tulungan niyo po ang mga makikibahagi at ganoon din po ang mga makikinig, nawa ay tanggapin nila ang salita ng Panginoon at mahayag sa kanilang mga puso't isipan upang sila po ay magkaroon ng desire, ng inspirasyon, lalo tigit sa magulong sanglibutang ito. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Patnubayan niyo po kami sa kabuuan ng araw na ito. Pinagpipray ko po ang Crossroad United Methodist Church sa kanyang mga plano, sa kanyang mga balak, lalo na po ang pagpapagawa ng kanyang sanctuary. Tulungan niyo po ang mga tao na aming binigyan ng mga letter upang mag-response, makibahagi sa banal na gawain ito. Maraming pong salamat. Samahan niyo po kami sa buong maghapon. Huwag niyo po kaming iiwan at huwag niyo po kaming pababayaan. Pinagpipray ko rin sa iyo, mga kapatid namin, na humihingi ng magandang kalusugan tulad ni Ate Esther Monterde. Pagalingin niyo po siya, Panginoon, sa kanyang karamdaman. At ang iba pang mga kapatid namin na may mga karamdaman, tulungan niyo po sila. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Sa iyo kami umaasa, nagtitiwala at nananampalataya na ikaw ang sasama sa amin sa buong maghapon at patuloy na magtatagumpay sa lahat ng aming mga plano, lahat ng aming mga gawain. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Kaya natapos na naman tayo sa isa namang edisyon ng Morning Devotion ngayong Friday. At nawa, meron tayong natutunan, meron tayong tinanggap mula sa ating Panginoon. Tayo yung pinakamagandang mensahe na ibabahagi natin sa mga tao. Ito po ay walang iba kundi ang ating buhay, ang ating patotoo, ang ating mga kilos, ang ating galaw na nagmamanifest, nagpapakilala tungkol sa ating Panginoon. Kaya nawa ay tulungan tayo ng Panginoon na may isagawa ito at sa pamamagitan natin maraming mapagpala at makakilala sa ating Panginoon. So mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, meron nga po pala tayong activities tomorrow, ang I Proclaim, bukas po alas 9 ng umaga dito sa harap ng ating church.
ay babahagi natin ang salita ng Panginoon. Magbahagi po tayo at makiisa sa gawain iyon. So mula po dito sa Crossroad United Methodist Church sa Panginoon ko, Pastor Moses. God bless everyone. Paalam.